Tandaan po natin na bilang bahagi na pinagkaloob sa atin ng katawan ng Panginoon, mayroon pong pag-aayos sa ating pisikal na katawan. Dadaloy po ang kayusan sa spiritual patungo sa inyong pisikal na katawan. Papansin nyo, pagka may sakit kayo, nahirapan di kayo mag-pray. Amen? Pagka kayo'y buntis, nahirapan kayo umakyat. Diba? Diba? May stroke kayo, diba? Or hindi kayo makalakad. Nahirapan din. Kaya mahalaga na inaalagaan ng pisikal. Aralin natin din ang human anatomy. Paano tayo nilikha ng Diyos? Kasi ito, ang soul natin ay bumubuhay sa ating katawan. Kaya papansin nyo, pagka kayo'y namatay, wala na, diba? Wala na yung soul, wala nang buhay. Yung ating katawan. Dahil ang topic po natin na binibigay sa atin ng Panginoon is ay kahalagahan na kayo ay may kalaman sa inyong pisikal na katawan. Binasa natin sa 1 Corinthians 6 kanina. Nandiyan na po ba kayo? Sa declare sa 1 and 2? Spirit of the Sovereign Lord is on us, because the Lord has anointed us to preach good news to the poor. He has sent us to bind up the broken-hearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners, and to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, and to comfort all who mourn, for our God is Jesus. Jesus Christ, our great deliverer. Come on, let us pray. O karawasya kataramasyo kotoro Rebasotoyo kataramahan and the dire. Father God in heaven, I thank you, Lord God, sa lugar na ito, na pinupuno kami ng kaunawaan, karunungan, pagmamahal mo sa aming Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga mali naming pananaw sa aming katauhan, Panginoon, ay baguhin mo. Inisin mo kami at patuloy maghari ka sa lugar na ito, Panginoon. Let there be open heavens, sprinkle the golden flakes of God. At patuloy ingatan mo mga bata nasa McDo ngayon at ang mga nasa hagdan. At pinupuno mo, Panginoon, ang mga anak ng Diyos, leaders, deliverer ang lugar na ito. Salamat, O Diyos, palamigin mo dahil I see cold sa lugar na ito. I declare in Jesus' mighty name at ang mga nainitan sa klimang ito, Panginoon, hindi lamang sa amin, kundi sa iba't ibang lugar ng mga churches, Lord God. Yes, oh God. Lord, bless them. Bless this place, Lord God, ang aming ozone layer. We pray, Panginoon, na masarado na. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Wag po tumabutas. Patuloy, matigil ang mga susunog ng mga styrofoam, plastics, and everything na bawal, ng mga gulong. Lord, pagbawal mo ito at patuloy, ingatan mo ang aming bansa dahil ito ay maghahari ka pa ng millennium dito, Panginoon. Amen. 1,000 years. You will reign forever and ever. Forever and ever. You are our King of kings and Lord of lords. Everybody say big amen. Amen. Lakpan natin ang Panginoon. Tandaan po natin na bilang bahagi na pinagkaloob sa atin ng katawan ng Panginoon, mayroon pong pag-aayos sa ating pisikal na katawan. Dadaloy po ang kayusan sa spiritual patungo sa inyong pisikal na katawan. Papansin nyo, pagka may sakit kayo, nahirapan di kayo mag-pray. Amen? Pagka kayo'y buntis, nahirapan kayo umakyat. Diba? Diba? May stroke kayo, diba? Or hindi kayo makalakad. Nahirapan din. Kaya mahalaga na inaalagaan ng pisikal. Pakasabi sa katabi mo, kaya halaga na inaalagaan din ng pisikal. Amen? Si Doc Atoy po ay tinuruan kami ng mga basic, at sinasabi niya na hindi rin magpapagaling. Mahalaga po na may alam din tayo sa mga bagay na ito. Tama po ba? Nilagay po ako sa ating GC na about kanyang page, no? Pwede kayong manood doon. Pwede po kayong makinig, aral, di ba? Pag may time tayo. Aralin natin din ang human anatomy. Paano tayo nilikha ng Diyos? Kasi ito, ang soul natin ay bumubuhay sa ating katawan. Kaya papansin nyo, pagka kayo'y namatay, wala na, di ba? Wala na yung soul, wala nang buhay. Yung ating katawan. Nakita na kayo ng nilibing, di ba? Nakaburol, tumanda na, di ba? Lahat tayo itatanda, lahat tayo mamamatay. Pero pag umakyat tayo, yung soul po, yun po yung nililigtas. Amen? Yun po ang nililigtas ng Lord. Yun ang kanyang sinave, no? Tinutubos. At ang Holy Spirit ang siyang bumubuhay. Ang connection natin para yun ang tanda
natin na tayo tagalangit. Tinatutakan ng Holy Spirit at pinupuspos para mag-serve. Yan tinuturo natin sa Aki Jumid. Maliwanag po yan doon. Kaya I would like to encourage you na dumalo po kayo sa Baras. Yan po sa Baras Church natin. Nandun po ang mga training about spirituality, about human anatomy, body, soul, spirit. Kailangan mahalagang maintindihan nyo po na hindi kayo nagtatagal dito. Amen? Mamamatay ka din. No? Sa ayaw mo sa gusto. Tama po ba? Hindi kayo dapat natatakot mamatay. Amen? Because we have eternal life. Pinapaisip sa atin ito ng Panginoon dahil para maintindihan mo na hindi ka magtatagal dito, huwag ka masyadong naglilibang. Napakasabi sa katabi mo, huwag ka masyadong naglilibang. Unti lang yung isang swimming a month, pwede na. Malinggo-linggo swimming. Baka masyado ka nalilibang, no? Naglalaro at wala nang ginagawa, hindi na balanse. Napakahalaga na maintindihan nyo na there is a time for everything. Ecclesiastes, diba? A time to born and a time to die. Apat maintindihan po natin yan. Dahil hindi po lahat tayo nagtatagal dito. Simula kasi nagkasala tayo po ay umigsi ang buhay. But when Jesus came, no, talagang binigay niya kanyang bugtong na anak, tapos tayo binigyan ng buhay na walang hanggan. Amen? Naniniwala po kayo doon? Maghahari siya rito at i-award tayo sa langit, pero babalik pa rin tayo rito sa lupang ito, kaya hindi dapat sinisira ito. Ito'y inaayos pa din, no? 1,000 years, ayusin pa rin naman niya ito, and magkakaroon ng new heaven and new earth. Wag po kayong mangarap na tagalangit kayo. Ang mga tagalangit ay mga anghel at Diyos. Kayo pa rin ay nakatira dito. Wag po kayong tumakas o mag-isip na tumakas. Kayo po ay magbabayad lahat ng mga inyong sinira. Tatrabahuin pa rin natin to for new heaven and new earth. At alam nyo ba, kayo pa rin mga tinubos ang siyang mag-aayos ito. Marami pong gagawin dito. From the very beginning, from Garden of Eden, aayusin pa rin ito. Kaya kung natatakot kayong aalis kayo rito, wag po kayong maghala. Babalik pa rin kayo. Pagkasabi sa tabi mo, babalik ka rin. Parang ayaw nyo umalis dito. Minsan, ayoko mamatay. No. Wag kang matakot dahil babalik ka rin dito. A new heaven and new earth. Aayusin niya ro. Bababa lamang po at aayusin pa rin ang mga sinira nyo na mga hindi pagtakas. Ang pagiging pagkamatay nyo sa lupang katawan ay hindi pagtakas dito. Ito yung new beginning para sa Lord. Naunawaan nyo po? Alam nyo naman may new heaven, new earth, ano? At wag po kayo magtaka, ito rin po yun. Aayusin nyo lang. Wala lang dagat, wala lang tubig, no? Puro lupa na lamang. Ilog meron po. Okay? Perfect square. Perfect na po ang lahat dito. Hindi na po sobrang init, hindi na po sobrang lamig. In a cool of the day, di ba? Kahit nakahubad, pwedeng maglakad. Yes, sa sobrang tama lang. Tama lang yung lamig niya. Yun na po ang plano ng Panginoon. Wala nang mga snow, di ba? Sobrang lamig. Tapos wala nang Africa, Ecuador, sobrang init. Kaya maganda ang ating kahinatnan, pero hindi tayo hubad, no? Nakala nyo si Eva at Adan, we have the glory of God na damit natin, na kakaibang damit, depende sa ginawa nyo ngayon dito sa mundo. Baka wala kayong damit kung wala kayong ginawa nung kayo nabubuhay sa mundo. Maaring ganon, pero hindi naman ganon ng Lord. Na po, matutulad tayo sa katulad sa mga anghel. Sila ay may mga damit din, may mga magagandang buhok, pero yung mukha mo, mai-improve lang yan sa 18 years old mo or 21. Kasi bulan ng iyong kabataan. Kaya si Jesus Christ, nung nabuhay siya na muli, hindi siya nakilala diba? 33 years old kasi, namatay siya. Nung nabuhay siya muli, naging glorified bodies. Wow, si Jesus pala yun, 21 years old. Bumabata po sa langit. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Babata ka rin. Huwag ka nang magluta. Napakaganda po ng promise si Lord sa atin. Yung mga kulubot nyo, mga pekas nyo, tanggal po lahat doon. Kung namumuti na buhok mo, magiging maganda po ang inyong mga katawan. Kaya huwag po kayong mag-alala sa buhay nyo dito sa lupa, dahil ang pangako ng Diyos ay bayan na langit na maganda, bayan na kasama natin ang Panginoon forever with the Lord, and His kingdom will reign forever and ever. Amen? Amen. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Nasa Biblia yan at pangako ng Diyos. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Ang history nito ay hindi nawawalan
ng kabuluhan. From the very beginning, ang lahat po ng history na sa Israel hanggang ngayon ay totoo ang salita ng Diyos. Amen? At ang lahat ng tumataliwas dito ay napapahamak din. Kaya iniingatan din po ang katawan. Pag inabuso mo ito, pinainom mo ng soft drinks, simula na natutunan ko po ito, bawal na po ang soft drinks sa bahay. Subukan nyo ang soft drinks sa CR, ibuhos, coke, talagang malilinis po, puputi. Asido kasi siya. Kasi ikaw naman, iniinom mo, sarap na sarap ka. Ang soft drinks po, lahat po ng mga carbonated drinks ay pampalaki ng tiyan. Tapos gusto mo mag-exercise, lumit ang tiyan mo, panay soft drinks mo naman. Kailangan may alam tayo bilang Kristiyano, anak ng Diyos, po, sa bahay ito, kailangan po na bawat isa sa inyo ay mayroong kalaman. Amen? O pagkilala sa kanilang mga pisikal na katawan. Sapagkat ang ilan po sa atin ay nagiging abusado sa kanyang katawan. Genesis 1:29, ang sabi diyan. Genesis 1:29, Ibinigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Bilang pagkain ninyo. Ano kinakain nyo? Ha? Puro sitsirya, masarap, preservatives, hotdog, napakadali, lutuin. Yung kulay pula, paglabas, brown na, itim pa. Nasa napunta yung food color? E di pumunta sa mga dugo mo, kaya pula, ang dugo mo pula. Pulang-pula. Hindi. Asan yung toxin na yon? Yung food color na yon? Ang pagkain daw dapat natin, may wisdom tayo, on the face of all the earth, every tree with seed in its fruit. Grape na walang seed, no? Seedless. Ano yung modern technology ngayon? Di ba wala ng seed? Tree that with seed, kakainin yon. You shall have them for food. Papaya. Ano pa? Ang dami. No, dapat may alam tayo that yan ang kinakain. Tama po ba? Kailangan po maunawaan ng bawat isa na inyong pisikal na katawan ay inyong ginagamit sa paglilingkod sa Panginoon. Na kayo ay hindi nakakahayo kung ito ay nadadamage siya nakukurap. Pastor, pasensya na. Hindi ako pwede sa mainit. Ma-high blood ako, Pastor, pasensya, sobrang init. Hindi ako makakahayo. Lord, Pastor, umuulan. Hindi ako makakalabas. Pasensya na po, bawal ako sa ulan. Ha? Nakalimutan ba? Dalawa lang ang klima sa Pilipinas. Tag-ulan at tag-init. Pero sa galaan, paggalaan, talaga naman, aktibo ang mga cells. No? Kailangan maintindihan natin ito para maalagaan natin ang ating katawan. Sa bagay nito, kailangan po ang bawat isa sa inyo ay nakikinig sa banal na Espiritu. Kailangan po na kilalanin nyo ang kanyang presensya sa inyo. Maging ang inyong mga kinakain, maging ang inyong mga pagtulog, maging ang lahat ng inyong ginagawa o iniinom sa inyong katawan ay kailangan po na naidudulog sa Panginoon. Romans 12:1-2. Ano sabi dyan? Romans 12:1-2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, nagagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Sapagkat ang inyong mga pisikal na katawan ay gaya ng inyong sinasabi na i-offer sa Panginoon, this body. Amen? Offer your body as a living sacrifice. This is your act of spiritual worship. Whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of the Lord. E anong ginagawa natin? Kailangan po sa bagay na iyon ay bahagi ng banal na Espiritu kung nalalaman po ninyo kung ano ang inyong mga plano para sa inyong katawan. Kailangan may diet ka. May plan ka ng pagkain mo sa breakfast, lunch, and dinner. Pambihira, bahala na. Alas 12 na, gumakain pa. Pag kumain kayo ng gabi, natutulog na kayo, nagtatrabaho pa katawan nyo. Kaya pagising nyo, sakit na sakit ang buong katawan nyo. Kaya dapat sa gabi, ano na kayo? Vitamin C. Para maganda ang sleep nyo. Sodium ascorbate. Sa gabi po iniinom. Para makatulog kayo ng mahimbing. Para onti lang pero malakas kayo pagising. Kasi nagtatrabaho din naman yan pero hindi so hard. Mabubuhay po tayo nang walang carbohydrates. Kahit gulay lang at karne. Kapiraso, di ba? Posporo. Pag nagkasakit kasi laki lang ng posporo ang karne. Karaniwan po si Daniel, naging malakas ang katawan nila kaysa sa mga sundalo na lantak-lantak ng mga
alak at mga kung karni-karni kang ano-ano. Ang Daniel fasting diet ay gulay lamang ang mga Hudyo. Kaya po sila malalakas, matitipuno dahil kahit mga sundalo at gwapo sila, dahil ang kinakain po nila ay gulay at prutas lamang talaga. Diyan tayo binuhay ng Diyos. Diyan tayo nilikha. Diyan tayo pinalaki. Nanawaan po natin sa Daniel, no? Na sa Daniel 1, di ba? Subukan nyo kami. After ilang weeks yon, ang titipuno nila, ang lalakas, hindi antukin. Palitan ng diet nila, yung mga karne, inom, alak. Kaya mukhang barbarian. Tapos pero weak, mahina. Pero si Daniel, pag lumaban, propeta na siya, sundalo pa. Pag lumaban sila, panalo at ang mga katawan nila malalakas. Kasama si Shadrach, Meshach, Abednego. Tapat sila sa Diyos at tapat sila sa kanilang katawan. Because our body is a temple of the Holy Spirit. Amen? Sapagkat ang inyong mga physical na katawan ay gaya ng inyong sinasabi, i-offer natin ito as a living sacrifice. At ang inyong mga kinakain po ay mahalaga na nakaayon sa banal na Espiritu. Hello? Ang inyong kinakain, tulog, ay nakaayon pa rin sa banal na Espiritu. Dapat pala nakakatulog na tayo 10 to 11. Gising tayo alas 3. Kasi sa 4 hours po, in deep sleep, dapat matulog tayo. 1 hour, medyo light pa lang. Pag 12, natulog na dapat yan hanggang 4 hours na deep sleep, diba? Nandun na kikreate ang mga dreams. Doon kumikilos ang Panginoon. Kahit natutulog pala kayo, kumikilos ang Panginoon. Yung gumagano na yung mga mata, huwag niyong gigisingin yun. Pero tulog. Ha? Deep sleep na po yun. At siya ay hindi naghihilik dapat. No? Pag naghihilik, may problema po sa puso yun. No? Pagod na pagod, sobra. Pero darating siya sa deep sleep. Darating naman yun. Kailangan po yun. Kaya halos 6 to 8 hours tulog ka. Kasi 2 hours, di ba? Ano rin yun cool down. Hindi na nagse-cellphone pag matutulog. Kasi yung blue rays ay nakaka-ano po yun na still awake. Kapag matutulog ka, wala nang cellphone. Talagang pahingahin mo na to. At ang ilaw mo dapat, red. Ganon. Red ang kaya binili ko lampshade ko, red. Para romantic, di ba? Hindi ganun daw, sabi ng mga doktor. Pagka mo, light red lang po, hindi yung buong red na talagang impyerno na, hindi po. Yung yung dim light lang na nabibili. Para yung tulog mo talaga, pag nakikita mo pag red. Yan, mga tip na po yan, ng mga doktor na sinasabi ko sa inyo. Sinubukan ko yung green talagang awake na awake ako, ayoko niyan. Pagtan ko yung red, may green kasi ako. Kasi gusto ko green na parang lagi nakikita. Pagising ka pala, kaya ang blackboard natin na kulay green, di ba? Sa eskwelahan, kaya pala green ang blackboard, na ewan ko bakit sinabing blackboard na green, hindi ko maintindihan, no? Paano naging black yung green? Kaya tuloy sa eskwelahan, ang mga estudyante nalilito. Oh, let us write to our blackboard. Buti hindi nagsasalita yung uto-uto mga estudyante. Ma'am, bakit po yung blackboard natin ay green? Ano po ba ito nituro siya sa akin? Parang mali ang ay, ewan ko din. Paano naging black ang green? Kayo na ho sumagot nun. Pero kasi gusto ng mata, green. Pag napapagod, titingin kayo sa green. Napo? Kaya ginawa po, ang alam ko lang, kaya ginawang green. Siguro, nung panahon ng mga Hapon, black po talaga siya. Dahil pero sa pag-siyensya, sa kanang pag-aaral na ang mata, kung gusto mo, sa green leafy vegetable, tumingin kayo doon. Sa mga, di ba, gusto nyo, nare-relax kayo. Wow! Green na green. Yung mga bukid, di ba? Sarap na sarap. Yung mata mo kasi yon, sarap na sarap. Kaya yan ang pagkain ng mata ng ating pleasant to our eyes. Mahalaga po ang color. Men, kailangan may alam din tayo dyan. Kaso sa bayan natin, dito wala ng green, no? Puro pader, gray. No? Saan ba tayo? Ang banal na espiritu, sapagkat dito makikita kung kayo ay lumalakad sa banal na espiritu. Ang inyong pamumuhay ay talagang nakalaan at nakaayon sa banal na espiritu. Genesis 1:29, nabasa na ba natin to? Ay, nabasa na. Sa ganitong paraan ay nakikita. Genesis 1:11 sabi. Genesis 1:11, pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga. At nangyari ito. Okay na yan. Fruit, ayan yung pinakakain niya. Sa 29 naman, yun nga. Seed, each according to its kind. Plant yielding seed and fruits, bearing fruit in which is their seed. The earth, sprout, vegetation. Yon. Sa ganitong paraan ay nakikita sa inyo ang inyong pagsasalig sa banal na espiritu. Ay naroon sapagkat tinudulog ninyo sa kanya, maging ang inyong mga kinakain. Maging ang dami nito at ang panahon na kayo ay nagugutom. Kailangan po alam ito ng banal na espiritu patungkol sa inyong pisikal na katawan. 1 Corinthians 3:16-17. Ano sabi diyan? Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparasahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Hello?
Naintindihan niyo po ba? Ang templong ito, no? Ako'y nag-aaral, nagpupuyat, namayat po ako. Nakita niyo naman. Mali, ano? Kahit gaano kayo kabanal, pag pinabayaan niyo. Kaya naman ngayon, nagbubuhat-buhat na ako, nag-diet ako, kaya medyo nagkalaman-laman na. Amen? Napakalaga. Kahit ka mag-deliverance yan. Pero kung ang diet, ang iyong pagkain na hindi mo tinatama, wala kang alam sa banal na espiritu, o hindi mo sinasalig, hindi ka nagpe-pray, o hindi mo inaalam ang mga bagay na dapat mong kainin, ay wala din. Marami po dyan, may pastor pa na balitaan, nasa pulpito mismo, bumagsak na high blood. Di ba nakakahiya? Pastor na stroke sa gitna ng pag-aaral. Tagtuturong ganyan na stroke, last na palang buhay niya. Tapos ikaw naman, banal na banal hanggang sa huli ng kanyang paglilingkod. Diba? Kala mo naman ganun yun. Tuwang-tuwa ka. Hindi mo alam, pabaya ka. Alam mo nang ikaw ay high blood, dapat ikaw ay mag-exercise. Amen? Maglakad-lakad. Mag-diet. Bawal na ang pork. Bawal na ang taba. Dahil ang katawan natin ay templo ng banal na espiritu. Amen po ba? Amen. Bukod po sa mga spiritual na bagay, kailangan pong alam ninyo ang nangyayari sa inyong pisikal. Sa bagay nito, nagkakaroon din kayo ng kasalanan sa Panginoon sapagkat ito ay sa Panginoon na. We have been crucified with Christ and we have no longer lived the life we live in this body. Ang katawang yan ay tinubos na ng Panginoon. Hindi naman niya itatapon yan pag kayo namatay. Pagdating ng araw, glorified body yan. Kukunin niya kahit abo-abo na kayo. Kukunin pa rin niya yan kahit kayo namatay sa dagat, no? Kahit napaka-single cell na yan, nagiwahiwalay, hinipan at hinagis ka pa sa dagat ng kamag-anak mo, sinunog ka na, double dead ka na, at hinagis ka pa ang abo mo, kawawa ka naman, double dead. Huwag kayong mag-alala, wala na kayong magawa eh. Kung buhay ka lang, ba't niyo ako sinunog? Sabihin ng mga kamag-anak, wala tayong budget, pasensya na. Mas mura ang sunog. Nakakita na ako niyan eh. Yung buto talagang ginagrinder pala. Ang tagal mo matunaw ha, gagrinderin kang gano'n. Hanggang maging abo. May grinder sa loob ng sa loob ng salamin, kitang-kita, di ba? Yung mga buto nyo, igagrind, di ba? Susunugin mo na kayo. Zoom. Patay na yung mga katawan nyo, di ba? Tapos igagrind yung mga buto. Ang tagal mo para may lagay sa maliit na lagayan. Ang sakit, ano? Kung buhay ka lang. Bukod po sa mga spiritual na bagay, kailangan pong alam ninyo ang nangyayari sa pisikal. Sa bagay na ito, ay nagkakaroon din kayong kasalanan. Panginoon, sapagkat ito ay sa Panginoon na. Ang inyong mga pisikal na katawan ay sa Panginoon na. Ang pangangalaga dito ay kayo din po ang magsusulit. Kung ito man ay napabayaan ninyo, kayo din po ang magsusulit ito sa Panginoon. Ha? Kayo rin magsusulit ito. Dahil pinabayaan mo eh. Galit ang Diyos sa nagpapabaya ng katawan. Kailangan po lahat ng inyong mga ginagawa ay nakaayon sa banal na espiritu. Iinumin, kakainin, do it for the glory of God. Amen? Upang sa ganun ay hindi kayo mapagod. Kailangan pong lahat ng inyong ginagawa ay nakaayon sa banal na espiritu para inyong katawan ay hindi mapagod. Sapagkat kung hindi ito kalooban ng Panginoon para sa inyo, kaya kayo nakakaramdam ng pagod. Kaya ang inyong mga pisikal na katawan ay nagsasaper kung mayroong gagawin o paghayo. Kaya po kayo napapagod sa buhay na ito kasi nagmamadali kayo, pinapagod yung sarili nyo, hindi na kayo nakapag-pray, hindi na balanse ang inyong buhay. Trabaho ka ng trabaho, bibili ka lang pala sa dulo ng gamot para dahil nagkasakit ka, na sobrang ka sa trabaho. Prevention is better than cure. Amen? Mas mahal na magpa-opera kaysa everyday na diet ka lamang. Ang takaw-takaw mo eh. Sinabi ng bawal, ito lang kainin. Ang sarap pa naman pag bawal, di ba? Talaga naman. Anong sabi ng doktor? Bawal yan. Bawal ito. Pag mataas ang sugar, bawal daw po may kaliskis na isda. Di ba? Kaya wag niyong kakaliskisin. Bawal ang walang kaliskis. Kaya wag niyong kakaliskisan ng isda. Hindi. May kaliskis siya, kaliskisan niyo pa rin. No? Bawal lang po yung kainin kasi malansa masyado yung bawal sa mataas ang sugar. Yan, tip na naman yan. Ha? Dito lang yan. Alam nyo ba? Bawal po yan. Kahit inom kayo ng gamot, pero mga bawal ay kinakain nyo pa rin, nagkokontrahan po yan. Kaya gulay at prutas lamang. Aralin nyo po. Marami. Hahaba. Maghapon tayo dito. Pero kaya nilagay ko na po yung link, aralin nyo ang katawan nyo. Because your body is a temple of the Holy Spirit. Para hindi ka antukin.
Amen? Active ka lagi. Pag oras ng pag-aaral, gising ka. Pag oras ng tulog, tulog ka. Diba? Active ang dugo mo. Kaya kayo po, niyaantok, pagka nakaupo, yung oxygen po hindi umakit sa taas. Kaya ini-encourage ko kayo, diba? Pag kahit nakaupo lang, palakpa kayo. Para yung dugo nyo, umakit yung oxygen. Kaya karaniwan sa mga, hindi na umakit yung oxygen sa utak, natutulog ka. Kaya ang gagawin ng katawan mo, hikab ka. Para umakyat yung oxygen at buhay ka na naman. Pero pag matutulog ka, tulog talaga. Kaya nakahiga. Don't worry, oxygen papasok. Tulungan yung sarili nyo. The spirit is willing, but the flesh is weak. Willing ang spirito nyo na manalangin. Willing gawin ng mga spiritual, but the flesh is weak. Kaya pinapalakas po ito. Dinidisiplina, kayo na po yon. Ang Holy Spirit tinuturuan ng soul part nyo. Ang soul part nyo naman turuan yung physical nyo. Kaya ang connection yan. Kahit mga basic na kalaman sa inyong mga dugo, ang inyong mga isipan, utak, sa inyong mga puso, at kung papaano nangyari sa inyong mga physical na katawan, kailangan alam din natin to. Mahalaga po na mayroon kayo kalaman sa mga bagay nito, sapagkat ito ang unang inaaral ng mga Nepalite sa inyo. Wala sila, half human, half angel sila. Kaya sila gumagawa ng mga robots. Sinusubukan nila gumawa ng mga robots para yun ang papasukin nila. Dahil hindi kayo makuha, hindi na kayo makopya. Gagawa sila ng mga android, AI, artificial, skin like a woman. Amen, di ba? Ang ganda. She can sex with you by human form. Yak, Pero robot siya. Nagagawa po nila yon. Dahil nga yung skin, di ba? Nakagawa na yung forma, yung body language, Pero robot po sila. Wala ka ng kahirap-hirap. Hindi na sila manganganak. Dahil robot nga sila. Ganyan po ang technology na. Napapag-iwanan kayo. Nakakalimutan nyo. Kala nila mabubuhay sila rito ng matagal. Ang mga bagay nito ay maaari ninyong magamit gaya ng sinasabi ng kalaman sa mundo sapagkat sila po ay unang nag-aral ng katawan ng mga tao. Ngunit ito ay ipagkakalob sa inyo ng Panginoon na mayroon kayong mga idea makalangit patungkol sa inyong mga katawan. Ideyang makalangit, hindi robotics. Huwag kayo umasa sa robot. May idea, may knowledge. Limitado ang mga robot, di po sila matalino. Ginawa lang din sila ng tao. Tinanong ko nga sa Dubai yung robot, nakita ko ng mga iba sa tinanong ko siya, what is your plan? What is your mission pala? Sa Earth, I don't have answer for that. Nalito I don't know. Ganun siya yung robot dun Sa Dubai, nag-aano sila ng from Earth. Yung biyahe lang papunta sa moon, parang elevator lamang. Naku po, ang bilis. Ginagawa na nila yun. Pinaprocess na yung mga tao. There is life in the moon. May mga nilalagay na silang mga gamit doon dahil ang alam nila sasabog ang Earth. At para makatakas sila, gagawa sila ng life in Mars, Gagawa sila mga bahay doon, pamilya, tanim at kung ano-ano pa. Dahil wala silang Diyos, tayo may Diyos. Amen? Our life will exist. We have eternal life na hinihintay. A glorified body. Kaya iniingatan dahil tinubos na ito ng Panginoon. Kailangan na kayo ay magkaroon ng idea na kaya ang ilan sa inyo ay pinahintulutan ng Panginoon na magpatingin sa doktor. Yan, like Doc Atoy, Doc Willie, Ong, di ba? Yung mga ideas yan na libre. Hindi ka na magbibigay ng 500 pesos na consultation pa lamang. Ako, nakikinig lang dyan sa YouTube. Andyan na lahat. Anong meaning, paano, mag-exercise. Sabi ko, wala na akong fit, Lord, Paano ba ito? Sa YouTube lang. Exercise for glute, di ba? Yun lang pala yun. Napakasimpleng exercise. Pagtingin ko sa video ko, flat na puwit ko Ano ba yung nangyayari sa akin? Di ba? Exercise for glute. Di ba? Andun lang, turuan nyo sarili, tulungan sarili nyo. Muscle, di ba? Anong dapat na pagkain? Whey protein, di ba? Para sa mga muscle mass. The perfect body. Andun lang naman, binibigay nila. Mga basic. Para, kailangan, pero godly. Dapat natural. Everybody say natural. Natural. Hindi yung mga scientific dahil walang walang may side effects pa rin sa katawan. Kaya ang ilan sa inyo ay pinahintulutan ng Panginoon magpatingin sa doktor upang malaman niyo kasi nag-aaral po sila Ang blood pressure nyo, mahulaan niyo ba, Lord, ano blood pressure ko, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Eto, gamitin mo, andyan lang, Lord ka pa dyan. Lord, sugar ko mataas, Lord, pray, alamin nyo. Pambihit. Turukin mo lang, ito lang, mura lang, Patingin ka, 50 pesos sa kanto. Ano ka pa dyan? Nagtitest ka, nagpe-pray ka pa. Ang tagal mag-pray, 1 hour. Pumunta ka na lang dun. 50 pesos na po sa clinic. Pag-test ng sugar. Pinapabayaan, kaya alamin natin yung mga bagay na yan.
Upang sa gayon kayo po ay magkaroon ng idea sa mga bagay nito, the human anatomy. Magpa-check up po kayo, yung hindi hula-hulaan kayo. Hulaan na tibok ng puso, tumitibok pa ba ito? Lord. Tingnan ko, pakitingin mo nga puso ko. Patest po kayo ng sugar, creatinine, kung kidney nyo ay nalalaso na, diba? Ang dugo nyo, hemoglobin, HB1AC, diba? Wag lang yung test ng sugar lang na ang tawag doon. Hindi po accurate yun eh. FBS, wag FBS, HB1AC. Diretso na. Kasi yun yung sugar mo for the past 3 months. Yung FBS pa iba eh. Passing blood sugar. Ay, lampas, 10 hours na pala. Bukas na ulit, Doc. Nakakain po ako. Ano ba yan? Ang HB1AC, okay lang. Kahit wala ka Para yung normal. Pagkain, dapat kinakain. Alam niyo yan, para hindi kayo antukin. Matalino. Diba? Kain kayo ng mani pagka mayroon kayong exam. Bakit? Pampatalino ba ang mani? Hindi. Yung mani, yung saliva nyo kasi umakit doon. Nguya kayo ng nguya. Ng mani, matigas yun di ba? Kakanguya nyo, kahit bubble gum pwede. Kasi yung akit po yung oxygen sa utak. Yung protina rin, syempre mani, di ba? Hindi po nakakapatalino yung mani. Kahit matatay po kayo doon pag kumain kayo ng kumain. Mani kasi pampatalino yan, anak. Kasi yung teacher pala nagtitinda ng mani sa school, Kaya pala pampatalino. Yung pagnguya po ang nakatalino. Kaya bubble gum, sugar naman. Kaya manina lang or nuts. Pagka may iniisip kayo, nguya. Tip po yan. Ha? Okay po ba? Amen. Are we learning something? Amen? Amen. Narinig ba ako sa likod? Wala tayong speaker sa likod. Amen. Kaya ang ilan sa inyo ay pinatulutan ng magpatingin sa doktor. Yes. Kailangan na maging concern din po kayo sa lahat ng ito sapagkat ito ay templo ng Banal na Espiritu. Ang inyong physical na katawan upang Proverbs 11:1 upang ganon ay maging align ang inyong makaluluwa sa inyong physical na katawan kasabay ng pag-aayos sa inyo sa spiritual. Di ito po ay align ang tatlong ito. 11:1 Kawikaan 11:1 kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Balance. Everybody say balance. 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 Makamandaraya kayo sa timbangan ha. Kagabi sabi, kalahati, 1 kilo daw yung, bumili kami dyan 1 kilo daw yung bigas. Sabi natin si Cynthia, hindi! Alam ko 1 kilo! Isang uli mo yan. Dumating nga naman 1 kilo. Oo nga mas malaki. Sa edad ba naman niya si Cynthia alam niyo 1 kilo at kalahati Siguro naman 3/4 yun. Halata 3/4 nadaya. Kulang. Balance. Galit ang Diyos sa mga timbangang hindi tama. Wag kayong mandaraya. Amen? Or balancing buhay. Baka hindi na balanse. Sobra na kayo sa spiritual. Wala na kayong jogging. Sobra na kayo sa pagkain. Taba-taba nyo na. Puro kayo tulog. Tamad-tamad nyo. Yung physical, spiritual naman, wala naman. Balanse. Amen? Ayaw ng Diyos na hindi balanse. Balancing timbang. May tamang timbang sa edad nyo at sa height nyo. Amen po ba? Amen. Dapat doon lang kayo. Hindi yung lamon ng lamon. Kung height mo, andyan lang sa Google. Doon lang po tayo. Huwag kayong lalampas para healthy. Dahil prevention is better than cure. Ang mahal-mahal kayo magpa-opera. Nakita ka lang ng doktor. Opera yan. Pag manganganak na, ayaw ko mahirapan. Opera yan. May credit card, may card ba? Health o may health card? Opera yan. Ayaw na mahirapan Sasabihin ko parang hindi ka mahirapan sa pagganganak. Ako, delikado. Delikado ka na. Dapat, hindi mo kaya umire, hindi mo kaya, di ba? Oo, nahirapan ka na, di ba? Oo, opera yan. Pera-pera. Marami pong mga doktor na pera-pera na lang. Kaya, you need to consult. Cancer agad. Mag-ano kayo, second opinion or third opinion. Kasi marami pong naglipa ng mga doktor na pera-pera na lamang. Ingat po kayo doon. Hindi ko naman nila lahat, pero marami na po sa hirap ng buhay, sa YouTube, dahil siguro sa YouTube, wala na nagpapakonsult. Lahat ay ginagawa ng negosyo. Mahalaga din alam ninyo mga nutrients ang inyong katawan. Nakakain, mahalaga ang mga ito kung ano ang mga pumapasok sa inyong katawan. Kaya mahalaga po na kayo rin ay nagbabasa ng mga kalaman sa mundo. About sa katawan. Ngunit ang mga bagay nito ay kailangan dinudulog nyo sa Panginoon sapagkat pagkakalooban kayo ng Panginoon ng wisdom, nasa inyo lamang ituturo. Amen? Sa iyo lamang ituturo. Ay ba, simple lamang mo pala yun? Kinatas, hindi pinakuluan, hindi pinatuyo, na malunggay para sa inyong mga ugat-ugat. Ang Diyos lamang ang nagtuturo niyan.
ang Diyos lamang ng wisdom from heaven, healing herbs, spring of life-giving water. Amen? Ang Diyos lamang. We're done. Amen? Amen. That's it. No? Mag-aral po tayo ng human anatomy. Ang prayer natin po ngayon, bawat isa, pag-pray natin, ang desire matuto. Magkaroon kayo ng desire kasi mahirap po talaga ito. Hanggang pumasok from physical na katawan na mas kilalanin pa ang physical na pangatawan upang sa ganoon ay mapangalagaan ninyo ng maayos at maging mahaba pa ang inyong buhay, lakas, maging mas makalbuluhan ang inyong mga pagkilos sa Panginoon, di ba? Napupuri mo pa ang Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord. Di ba? Hindi yung gano'n lang. Hallelujah, Lord. Lord, ang sakit, may frozen shoulder ako, Lord. Dito lang. Nagka-frozen shoulder ako, hindi ko na mataas kamay ko. Exercise lang pala yun. Kaka-drive na 1 year. Nantigas nung belt doon sa baba. Pinalitan pala yung belt na napakakunat. Pag pinalitan ko ng belt, lumuwag. No, dahil doon, nagka-frozen shoulder ako, biyahe sa Tarlac. Exercise lang pala, kulang sa exercise. Taas, baba lang pala yun. Paikot, iikot. Na? Tanggal. Yung iba, operahin mo. O, operahin natin yan, sabi ng doktor. Opera. Frozen shoulder. Opera. May nalinsad na ugat. Opera. Diretsuin niya sa loob. Exercise lang pala, dahil na-acquired mo yan ng matagal, exercise mo ng matagal. Ang tao kasi ngayon, instant. Gusto niya gawin agad. Gumaling agad, Lord. I need miracle now. Miracle ng miracle. Hindi nyo nalaman mga sakit nyo, na-acquired nyo po yan ng matagal na panahon. Lahat ng high blood na yan, mga pagkain nyo, kung ano kinakain nyo. Sugar, no? Ayang mga, puro kayo mahilig. Kaya pala nasisira ang pancreas, hindi po sugar ang problema ng diabetic. Ang problema mo yung pancreas. Lamon ka ng lamon na marami na wala sa oras. Papagutom ka, kakain ka ng marami, nasisira po yung pancreas. Nahihilo na siya. Sa kain mo. Kala, onti po. Pag nalipasan ng gutom, kain mo na ng onti. Prutas muna. Ang problema sa atin, hinuhuli natin prutas. Dapat pala prutas muna. Dahil ayusin yung tiyan mo, tsaka kumain ng mga karne mabibigat. Light muna. Pinabaliktad po natin, tinuro sa atin ating mga magulang na sa huli ang prutas pagkain, matamis. No. Una po prutas. Tapos dahan-dahan, gradually po nginunguya, hindi po lunok ng lunok, di po kayo baboy. Ha? Ngumuya po kayo. Ngumuya po kayo. Kahit masarap yan, nguyain nyo. Para hindi po mahirapan yung tiyan. Kung magsasalita lang po yung tiyan, nagreklamo na sa inyo. No? Hoy! Ngumuya ka naman. Lunok ka lang ng lunok. Kaya po, sa bobonda at sarap. Hindi mo alam, sinisira nyo yung katawan nyo. No? Papasok po yan, gano'n. Kaya lang hindi makalabas-labas yan kasi mayroong may tube na gano'n, sasarado niya. Ang opening niya, pag gano'n lang. Pagka sasarado siya, hindi siya makakalabas na. Hindi siya makakalabas. Kaya dapat lunok na lumunguya para hindi po kasi yung esophagus tsaka yung tube, yung sa hangin, magkatabi lang yan. Kaya ngumunguya, dahan-dahan, di lunok-lunok. Kaya nauubo kayo, pumapasok na sa lungs yung ibang kinain nyo. Magkadikit lang yan eh. Kaya dahan-dahan ang paglunok. Kaya nauubo ka tuloy. Ang takaw mo eh. Kaya napakahalaga po ng deep breathing para yung hindi, di ba? 28 times a day. Ihinip kayo, inhale ng 4, dahan hold and bilang mas matagal. Everyday po yon. Kung ayaw nyo ma-oxygen, yan, tip yan. Kung ayaw nyo ma-oxygen, mag-deep breathing kayo every 3 times a day. Para makaabot naman yung oxygen nyo, harap kayo sa puno, gano'n, no? Asawahin nyo, hindi. Hawakan nyo sa hangin. As matagal, no? Kung walang puno, punta kayo sa bundok. Nasinga kayo malalim. 4, tapos inhale, exhale. Labas, matagal. Para yung hangin po pumasok dun sa mga lower lungs, part of your lungs. Deep breathing ay napakatinuro sa akin yan ng Dr. De Willie Ong. Kaya pala na-oxygen yung iba, hindi nagdi-deep breathing. Deep, lalo na kayo, mga hinihingal. Paabutin nyo, tulungan yung sarili nyo. No? Na umabot hanggang sa lower lungs ang hangin. Tumapat kayo sa likod ng tambutso. Deep breathing. Talagang maano pa sa sigarilyo. Can we all stand? I think that's enough for us. Did we learn something? Amen? Alagaan ang inyong physical because this is your temple of the Holy Spirit. Amen? Yan. Kuya Mario, natutunan ko yan. Kaya napabili rin ako ng bike. Ang hirap mag-bike eh. Ang hirap mag-jogging eh. Ano yan? Stationary bike. Oh.
Kung di ayaw nyo 1,000 lang, 1,200. May stationary bike na bibili sa market para yung dugo nyo tumatakbo. Kung ayaw nyo mag-jogging sa sports center, tulungan nyo ang sarili nyo. Amen? Tulungan natin because our body is a temple of the Holy Spirit. Mag-research sa mga Google, sa YouTube, nandiyan na po lahat. Dati encyclopedia. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing gabi, di ba? Kung hindi kaya ng gabi, ang umaga gabi, at least nag-exercise para mabatak ang mga ugat. Because Jesus is the vine, we are the branches. Marami kayong ugat. Maraming ugat ay yung katawan ng layo, no? Inano ko lang, parang nagbabranch po kayo. Kailangan po nag-exercise dahil sa tumatanda po tayo, naglulutungan ng mga ugat, na po? Kaya mag-research po kayo. Ang Espiritu nagbibigay buhay. Ibang buhay po ang pinagkakalob ng Espiritu. Gaya po na mga ituturo ninyo, noong nakaraan, na maaring gumalaw o kumilos ang mga inyong pisikal, katawan o wala po ang Espiritu ng Diyos. Diba buhay sila? Ngunit ang Espiritu ay palagi po nakakonekta sa Panginoon. No? Bakit ang iba walang pakiramdam? Ang body pag wala na ang soul, diba? Kapag ito po ay nagbibigay buhay sa physical, ang soul. Ngunit ang Espiritu nyo nagbibigay ng buhay sa ating soul. Ang soul naman nagbibigay sa buhay sa physical, sa body natin, na vessel. Kaya pag namatay ka, wala ang soul mo, wala ng buhay ang ating physical. Kaya mahalaga na iniingatan both, balanse ang lahat. Amen? Gaya na lamang po nung kayo wala sa Panginoon. The body is a temple of the Holy Spirit, bumubuhay ang Espiritu, ang flesh, ang representative sa mundong ito, na dapat nating iniingatan pa din. Hindi como kayo po ay banal na banal, puspos sa puspos, ay hindi na po kayo mag-exercise. Amen? Kaya ka na high blood wala kang exercise. Kulang na kulang sa galaw. Pakasama sa katabi mo, galaw-galaw para di may stroke. Amen? Ang bata kayo, siliksi nyo. Talagang ganon, bata pa kayo Pero pag tumatanda po, talagang kumukunat na. Kaya dapat tinutulungan. Amen po ba? Are we blessed? Amen, amen, amen. Let us sing to the worshipers, the Lord. Let us thank the Lord. Kinagalang kita. Let us thank the Lord sa tinulong niya sa atin. Kapatid, may tanong ka ba? May tanong ka ba? Sa banal na Espiritu para sa iyong physical? Ask Him. Tanongin niyo siya paano ka lulusog. God will not heal you. He will teach you what to do. He will not heal you. Tandaan niyo yan. Huwag kayong umasa. May tinuturo ang Panginoon sa inyo. Dapat yung gawin. Matutunan sa buhay na ang banal na Espiritu, siya magtuturo sa inyo all things na dapat gawin. Huwag kayong umasa sa miracle. Huwag kayong umasa sa miracle lang. Magtiwala kayo. Magtiwala kayo. There is wisdom. There is wisdom. There is wisdom from heaven. God will teach you all things. Gusto nyo kasing mapadali lahat. Gusto nyo ng shortcut, instant. Kaya hindi kayo gumagaling. Ang iyong puso, ang iyong buhay, dahil may tinuturo ka sa inyo. A next level of faith. Trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. Come on.